Minsan sa buhay natin yung tipong wala ka ng pag-asa sa buhay. Wala kang malapitan, walang makausap dahil halos lahat ng tao sa paligid ay umiiwas sa iyo. Kaya minsan may pagkakataon na sana hindi na lamang isinilang sa mundo dahil sa isang kapansanan na naging dahilan kung bakit lagi kang iniwasan ng mga tao dahil sa tingin nila ay wala kang silbi. Tunghayan natin ngayon ang kwento sa isang binata na itago na lamang natin sa pangalang Rafael. Pero bago tayo magsimula kaibigan ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Tara, simulan na natin ang kwento. Isinilang si Rafael ng kanyang ina sa loob ng 8 buwan kaya naman hindi maganda ang kondisyon ng sanggol. Ginawa ng mga doktor ang lahat para maging maayos ang kondisyon ng bata. Mabuti na lang at dahil sa isang aparatos kung kaya ay napabuti ang kondisyon nito. Ilang araw lamang ang nakalipas ay nakalabas na rin sa ospital ang mag-ina. Namasukan noon bilang isang tagaluto sa mansyon ng mga Monteverde. Subalit noong nagdalang tao ito, hindi siya pinabalik sa mansyon. Kaya umalis na lamang itong si Melody kasama ng lalaking si Losyo, ang binatang naligaw sa kanya noon. At ngayon nakatuwang nito sa buhay matapos niya itong sagutin. Paano to Losyo? Saan tayo ngayon maninirahan? Wala akong mag-anak dito sa syudad. Hindi ko alam Melody. Nagluhan pa rin ako sa nangyari. Pero dumito muna tayo sa may maliit na kubo. Mukhang wala naman tao dito Dito muna tayo palipas ng gabi. Tila pa sa ni Losyo ang mundo dahil sa mabigat na saliranin ng kanyang kinaharap. Nakahiga ang mag-ina sa may papag gamit ang mga karton habang tulog na ang mga ito. Hindi pa rin dinadalaw ng antok itong si Losyo. Meron siyang iniisip na paraan para takasan ang responsibilidad. Kasalukuyang natutulog na ang mag-ina at biglang tumayo sa higaan ang lalaki. Hindi alam ni Melody na ito na pala ang huling gabi na magkita sila ni Losyo. Umalis ang lalaki na walang paalam sa kanya dahil hindi niya matanggap ang pangyayaring iyon. Kinabukasan laking gulat ni Melody dahil wala na roon si Losyo. Kasamang tinangay nito ang kaunting pera na inipon nito. Hindi niya alam ni Melody kung ano ang gagawin. Lumipas ng ilang buwan, taon. Napansin ni Melody na tila hindi nagbabago ang mga hita ng kanyang anak. Walang senyalis para ito ay makalakad. Kaya naman ay kinonsulta niya ito sa isang espesyalistang doktor. Napag-alaman ni Melody na may problema ito sa paa. At ito ang magiging dahilan para hindi siya makakalakad. Sobrang sakit ito para sa isang ina. Ang makita at malaman nito ang kalagayan ng kanyang anak. Nakapo lamang sa isang wheelchair itong si Rafael. Ito ang kanyang nagsisilbing paa para makarating ito sa kanyang papuntahan. Ma, bakit ako pang nagkaganito? May bali ba ako nagawa? Kung bakit ako pinaparusahan ng ganito? Ang totoo, ginagawa ko lahat para sa'yo. Kahit ganyan ang iyong kalagayan, gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral. Gagawin ko ang lahat sa'yo anak. Ma, nasa na ba ang totoong tatay? Bakit niyo tayo iniwan? Hindi niyo ba tayo mahal? Rafael, patawad. Kung pati ikaw ay nagdurusan ng ganito. Kung pwede lang sana ay akuin ko na lamang lahat. Tama na Nay. Hindi ko naman kayo sinisisi marahil ganito talaga ang kalagayan ko, yung kapalaran ko. Hindi ba lang araw, magbabago din ang lahat na ito Nay. Tandaan mo yan. Nagyakapan na lamang ang mag-ina. Nagsimula na mag-aral si Rafael mula elementarya hanggang high school. Bagamat may kapansanan ito, laking gulat ng ina dahil lagi itong nangunguna sa klase. Laging may nakasabit na medalya bilang parangal sa pagiging magaling sa klase. Kaya hindi nila inasahan na makapasok si Rafael bilang scholar at iyon ang labis nilang pinapasalamatan. Ngunit hindi pa rin may iwasan na maraming mga bully sa kanyang kalagayan. Rafael, sige magaling ka nga. Matalino ka pero ang lahat ng iyan hindi mo rin mapakanibangan dahil isa kang lumpo. Sada ang isang kaklase na nainggit sa kanya. Nakasurado kaming walang mga gusto sa'yo, lalo ng babae dahil pabigat ka lang. Nakaawa ka naman. Tingnan mo kami. Hindi man kami katulad mo na matalino pero lahat ng gagawa namin dahil hindi kami isang lumpo. Sige na, umalis ka na. Bago pa tuluyang itulak yung wheelchair mo. Sumusobra na kayo, balang araw. Magsisirin kayo, luluhod ka sa harapan ko. Rafael, luluhod? In your dreams. Umalis ka na nga. Nagpatuloy lamang itong si Rafael sa pag-aaral hanggang kolehiyo. Sa kabilang banda naman ay marami din naman ang natuwa sa kanya dahil sa husay niya pagdating sa program.
Kumuha siya ng kursong bilang BSIT bagamat baldado ang kanyang mga paa subalit matalas ang kanyang pag-iisip parating sa mga teknolohiya. Yan ang kinanggitan ng ilan sa kanila. Hanggang sa tuluyan na itong napagtapos sa kolehiyo. Ito ang araw na hindi niya makalimutan dahil na rin sa suporta ng kanyang ina. Binabati kita, Rafael. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay mo ay nakayanan mo ito. Nay, ikaw ang naging inspirasyon ko para lumaban sa buhay. Maraming oportunidad ang dumating kay Rafael. Pwede siya magtrabaho sa labas ng bansa ngunit mas pinili niyang tanggapin ang offer sa sariling bansa upang hindi siya mawalay sa kanyang ina. Ngunit sa hindi niya inasahan, papatrabaho man ng eskwela, hindi pa rin mawala ang mga taong patuloy ng lait sa kanyang kalagayan. Rafael, huwag mong sabihin na malakas ang kapit mo sa kumpanyang ito. Ay, nagmalaki ka na. Mas nauna kami sa inyo. Kaya kung ano man ang inutos namin ay gawin mo. Naintindihan mo ba? Opo sir. Si Ricky ang tawag mo sa akin at huwag na huwag kang makipag-usap sa mga empleyado. Opo sir. Hindi alam ni Rafael kung sino ba talaga ang totoong boss na dapat niyang sundin. Matapos ng unang araw ni Rafael sa trabaho, alam niyang marami pang mga taong hindi oyon sa kanya pero sikapin niyang maging mabuti sa mga iyon. Mr. Bonifacio, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Talagang ganun lang yun sa baguhan. Isa pa, ayaw niya kasing malamangan. Ako nga pala si Nicole Montemayor, the daughter of Mr. Larry Montemayor, the owner of this company. Naku ma'am, magandang araw po sa inyo. Ayos lang po yun ma'am. Tinanggap ako sa kumpanyang ito na walang pag-alinlangan. Kaya gagawin ko rin lahat para sa kumpanyang ito. Mr. Rafael, kumain ka na ba? Kung hindi pa, sumabay ka na sa akin. Kumain tayo sa kantin. Naku ma'am, baka ano po ang sabi ng mga tao dito? Baka makita tayo ng kapatid mo. Relax ka lang Rafael. Mas mataas ang posisyon ko sa kanya. Everything is under my control. Mula sa 5th floor ang kanilang office, bumaba sila sa 1st floor gamit ang elevator para magtungo sa kantin. Ngunit sa hallway pa lamang ng kantin ay parang masama na ang naging tingin na ilang kalalakihan sa kanya. Siya lang kasi ang bukod tanging empleyado na sinasamahan ni Nicole sa kantin. Maganda ang dalaga, marami nakagusto sa kanya. Subalit ang lahat ng iyon ay hindi niya pinapansin. Ma'am, mukhang tayo lang po palaging pinagmasdan ng mga tao dito. Rafael, huwag mo silang intindihin. Mga tauhan lamang sila dito. In fact, mas magaling ka pa nga sa kanila Kaya pagkatapos nito, may paggawa ko sa iyo. Ito ang unang project mo. Gusto kong may kahit mo ang ilang investors natin na bumalik sa kumpanyang ito sa pamagitan ng iyong presentation. At kapag nangyari yun ay siguradong matutuwa si Dad, ang CEO ng kumpanyang ito. Ma'am Nicole, ikaw ba ang taong nag-recommend sa akin? Kaya ako napasok dito? Oo. Kaya inasahan kita. Ipakita mo sa lahat ng tao dito na iba ka. Kaya mo silang pantayan, okay? Hayaan nyo ma'am. Gagawin ko po ang lahat para bumalik ang investors dito. Sa araw ding iyon, palabas na sa gusali ang binata. Naghintay na lamang ito ng taxi para magpahatid sa kanila. Ngunit nakita siya ni Nicole habang naghintay ito ng masasakyan. Sumakay kayo na Mr. Rafael. Ihatid na kita sa inyo. Ituro mo lang ang daan. Naku ma'am, huwag na po, nakahiya po sa inyo. Baka kung ano ang sabi ng tao sa paligid natin. Baka makita po tayo ng boyfriend mo at mag-away pa kayong dalawa dahil sa akin. Naku Rafael, wala pa akong boyfriend. Trabaho mo na ang natupag ko ngayon. Pasahan din at darating din yan sa tamang panahon. Isa pa, wala pa ako nagustuhan Sige na, sumakay ka na. Sige po ma'am. Tahimik lamang dalawa habang binabaybay ang daan. Ikaw Mr. Rafael, meron ka na bang karanasan sa pag-ibig? Naku ma'am, ako? Wala po. Sino ba naman ang papatol sa akin sa katulad kong lumpo? Baka maging pabigat lamang ako sa kanila. Pero hanggat maaari ay hindi mangyayari yun dahil gagawin ko ang lahat para mamuhay na katulad ng isang normal na tao. Hanga ako sa katapangan mo Rafael. Ma'am Nicole, malapit na po tayo sa amin sa apartment na inupahan namin ng nanay ko. Oh, may nanay ka pala? Oo ma'am, siya naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pag-aaral, lalo ng pangarap ko. Dito lang po tayo ma'am. Rafael, okay ka lang ba? Oo naman po ma'am, maraming salamat pala sa pagdating niyo sa akin dito. Pwede ko bang makilalang nanay mo? Sige po. Dahan-dahang binaba ni Rafael ang kanyang wheelchair bago ito tuluyang sumakay papasok sa kanilang apartment. Nay, narito na po ako. Anak, sino yung kasama mo?
Nay, siya nga pala si Ma'am Nicole. Siya po yung napapasok sa akin sa trabaho. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Nako, salamat po sa paghahatid niyo sa anak ko dito. Nakakahiya naman po sa inyo. Tumuloy muna kayo sa loob, ma'am. Nako, Nay, maraming salamat. Sa sunod na lamang. Dinaanan ko lang si Rafael dito. Isang way lang kasi ang daanan namin kaya hinatid ko na siya. So paano, Rafael, alis na ako. Napayok ko na lamang ang binata. Dahil nahiya ito sa kanyang boss. Tuloy na nga umalis itong si Nicole habang nasa loob naman ng apartment ang mag-ina. Hello Nicole, nasaan ka na ba? Ang sabi ng guard, umalis ka daw sa office. Hinahanap ka ni Dad. Ricky, don't worry. I'll be right back. May pinuntahan lamang ako. May pinuntahan? Oo, hinatid mo pa ang lalaking lumpo na yon. Tandaan mo Nicole, ayaw ko nang maulit pa ang ginagawa mong yan. Kung hindi, susumbong kita kay Dad. Marami tayong dapat asikasuhin pero iba ang ginagawa mo. Ano kaya ang gagawin ni Nicole dahil nalaman ng kanyang kapatid na si Ricky na hinatid niya si Rafael sa kanyang apartment? Samantalang si Rafael naman kaya ang susi para muling bumalik sa kanila ang mga investors ng kumpanya. Samantalang nag-uusap naman ang mag-ina habang kumakain sa hapunan. Wow Rafael, ang ganda naman ng boss mo at talagang naglaan pa siya ng panahon at oras na samahan ka rito. Nay, nagkataon lamang po siguro na nakita niya ako habang naghintay na sasakyan. Pero Rafael, kung sakaling may gusto sa iyo ang boss mo, naku anak, parang hulog ng langit para sa atin ito. Nay naman, huwag mo tayong umasa dahil una-una pa lamang ay hindi kami bagay dahil isa siyang boss at ako, isang hamak na empleyado lamang. Rafael, pero walang imposible hindi ba? Nay, kumain na nga tayo. Matapos na kanilang hapunan, nasa loob ng kanyang kwarto itong si Rafael. Kasalukuyan siyang nakahawak ngayon sa isang computer. Inisip ang magandang strategy para muling bumalik sa kumpanya ang mga investors nito. Hindi nga naglaon, nagkaroon siya ng mga idea sa kanyang gagawing presentation. Medyo inaantok na ang binata kaya naman nakapag-desisyon itong humiga muna. Iniisip niya ang sinabi ng kanyang boss na wala pa itong boyfriend ever since. Pero nangibabaw pa rin sa kanyang sarili na wala siyang may pagmamalaki kung sakaling manligaw siya rito dahil isa lamang siyang basura sa tingin ng iba. Alas 5 pa lamang gising na ang binata pero mahapdi pa rin ang kanyang mata dahil sa ilang oras lamang ang kanyang tulog. Rafael, bumangon ka na. Nakanda na pagkain sa mesa. Naku Nay, huwag na mag-alala sa akin. Kaya ko naman Iho, hanggat buhay pa ako, pagsilbihan kita dahil sa nabot mo ngayon. Maraming salamat Nay. Siya nga pala Nay, minsan ba nakita niyo si tatay? Rafael, huwag na natin pag-usapan pa ang lalaking iyon dahil wala siyang kwentang ama para sa'yo. Pero Nay, siya pa rin naman ang tatay ko hindi ba? Hay naku Iho, kumain ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Pag-usapan natin ito sa sunod mga araw. Sa mga oras na iyon, nag-abang itong si Rafael ng taxi papasok sa trabaho. Bagamat marami pa ring balakid sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang trabaho, pero hindi siya susuko. Ilang minuto lamang ay nakarating na ito sa kumpanya. Habang nakasakay na ito ng elevator patungo sa 5th floor, sa hindi inasahan ni Rafael, nakasabay niya itong si Ricky. Magandang umaga Sir Ricky. Ano maganda sa umaga Rafael? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang makipag-usap sa ibang tao, lalo na ang mas nakataas sa'yo? Anong ginawa mo? Sinuway mo ako, kinausap mong kapatid ko at nagpahatid ka pa. Pasensya na ho kayo sir. Hindi ko naman inasahan na ihatid ako ni Ma'am Nicole Kaya nga Rafael, kung gusto mong tumagal sa trabahong ito, gawin mo ang gusto ko. Hindi na lamang napagsalita pa itong si Rafael. Pagdating nila sa 5th floor, unang lumabas itong si Ricky. Samantalang nakasunod naman itong si Rafael. Good morning Ma'am Nicole. Ang aga niyo pala. Good morning sa iyo Mr. Rafael. Oo, maga talaga ako. Kumusta naman ang pinapagawa ko sa iyo? Nagawa mo ba? Ito nga pala ma'am. Nagawa ko po. Good. Maya-maya lamang ay pagdating ni Dad, pagsimula na ang meeting with investors. Inasahan kita Rafael na muli mong makonvince ang mga investors natin. Kung mga ganon, panigurado matutuwa si Dad. Sige Ma'am Nicole, gagawin kong lahat para sa makakaya ko. Makalipas lamang isang oras, dumating na rin ang lahat. At ito ang pagkakataon ni Rafael para ipakita sa lahat sa kabila ng kanyang kondisyon. Okay, good day everyone. Bago tayo magsimula, nais ko muna pasalamatan ng lahat sa inyong pagdalo sa ating special meeting ngayon. Mr. CEO, investors, let me introduce to you our new spokesperson and has ability to present the plan and the progress of the company.
Let me introduce to you Mr. Rafael Bonifacio. Nagpulakpakan ng ilan sa kanila, samantalang iba naman ay hindi makakilos dahil sa nakitang kalagayan ng binata. Ano? Siya? Para maging tagapagsalita natin? Nakita niyo naman siguro hindi ba ang kalagayan niya? Tapos ngayon iasa niyo sa kanya ang plano ng kumpanya? Ricky, pwede ba? Bigyan natin ng pagkataon si Mr. Bonifacio para ilathala ang kanyang ginawang report. Abang investors na rin ang siyang mag-decide kung dapat ba siya sa kanyang ginawa. Naging tahimik ang lahat. Nagsimula nang mag-report sa kanyang presentation itong si Rafael kung paano mas lalong mapalago ang kumpanya. Dahil sa naging presentation ni Rafael, nakumbinsin niya ang ilang investors na manatili sa kumpanya in majority. Nagwagi si Rafael sa kanyang ginawang presentation at dahil doon, bumalik sa kumpanya ang mga investors. Dad, tingnan mo. Sinasabi ko na sa inyo hindi ba na magawa niya Rafael ito? Well, Mr. Rafael Bonifacio, pinapahanga mo ako. Hindi ko alam kung paano mo nakikayat ang mga investors na ito bumalik. Pero sana hindi ito ang huli. Good job. Sad naman ang CEO. Samantalang hindi pa rin naman inakala ni Rafael na maging maganda ang kanyang presentation. Matapos ng lahat ay bumalik na siya sa kanyang opisina. Binabati kita Rafael. Ikaw lang ang nakapagbabalik sa mga iyon. Maraming salamat Ma'am Nicole. At dahil dyan Mr. Bonifacio, I will treat you for a dinner. Okay lang ba sa'yo? Naku ma'am, mukhang nakakahiya naman po sa inyo. Huwag na lang po. Tungkulin ko pa naman po kasing gawin ang lahat ng trabahong ito. Rafael, tinatanggihan mo ba ang nakataas sa'yo? Hindi naman po sa ganun Ma'am Nicole, pero umiwas lang talaga ako sa gulo eh. Bakit Rafael? Huwag mo sabihing kinausap ko na Ricky. Huwag mo siya intindihin. Hindi naman siya ang boss mo. Ako ang kasama mo sa project na ito. Ikaw po ang bahala ma'am, pero hindi po ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang naman ang trabahong ito eh, para sa nanay ko at para sa kinabukasan ko. Alam ko yun Rafael, kaya nga pag-usahin natin ito para naman mas ma-impress pa ang dad ko at kapag nangyari yun siguradong tataas ang posisyon mo. Matapos ng kanilang trabaho ay tinuloy nga nilang dalawa ang kanilang napag-usapan na simpleng dinner. Bagamat hindi pa rin naman nawala sa isip ni Rafael ang mga salitang binitawan ni Ricky sa kanya pero bahala na. Ang mahalaga ay maganda ang kanyang naging kontribusyon sa kumpanya. Naging masaya itong si Rafael sa tuwing nakasama niya itong si Nicole. Ganoon din naman ang dalaga. Lagi itong masaya sa tuwing magkasama sila. Pero alam ni Rafael na may hangganan din ito bilang isang boss at empleyado. Habang kumakain ng dalawa, lagi nakatitig itong si Nicole sa kanya. Bakit ma'am? Meron bang dumi sa mukha ko? Wala naman Rafael. Naisip ko lang kasi. Siguro kung nakalakad ka ngayon, marahil maraming babae ang makandara pa sa'yo. Oo sana ma'am, pero ito ngayon ang naging tadhana ko. Ito yung buhay ko. Pero Rafael, kahit ano pa man ang iyong kalagayan sa buhay, kung mahal ka ng taong iyon, why not diba? Sana nga ma'am, may babaeng magmahal sa akin at makagusto. Rafael, ihatid na kita sa inyo. Gusto ko rin kasi makausap ang nanay mo. Naku ma'am Nicole, nakakahiya sa iyo talaga. Baka mas lalong magalit pa ang kapatid mo sa akin kapag nalaman niya ito. Palabas na sila noon ng restaurant, ngunit sa hindi nila inaasahan, nakita sila ng CEO na magkasama. Nicole, what do you mean by this? Dad, so tama pala sinabi sa akin ni Ricky na palagi kayong kasama ng lalaking ito? Oo, magaling siya pagdating sa trabaho, hinahangaan ko siya. Pero pagdating sa personal na mga bagay, ayaw ko na makita magkasama kayong dalawa Nicole. Pero Dad, kaya nga kami nagkasama dahil gusto naming pag-usapan ng tungkol sa trabaho. Nicole, makinig ka. Umuwi na tayo. Ikaw naman Mr. Rafael, sumakay ka na lang ng taxi. Pauwi sa inyo. Naintindihan mo ba? Opo Mr. Larry. Pasensya na ako kayo pero wala naman po kaming masamang ginagawa ng anak ninyo. Mr. Rafael, hindi na ako nagpapaligoy-ligoy pa. Ang gusto ko, matuto ka makibagay sa mga taong katulad mo. At ikaw naman Nicole, pumasok ka na sa sasakyan. Iniwan na mag-ama itong si Rafael na mag-isa na lamang. Nicole, hindi mo ba naisip kung ano masasabi ng mga taong nasa paligid natin? Lalo na ang mga investors. You are boss at siya isang empleyado lamang na umaasa sa kumpanya natin. Sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba sa kanya? Sa lalaking yun? Tell me. Dad, bakit? May masama ba kung gusto ko si Rafael? Professional naman siya hindi ba? Magaling sa trabaho. Nicole, nahibang ka na ba? Hindi ako papayag. Kaya bukas mismo,
Tanggal na siya sa trabaho, ang lalaking yun. Pero dad, huwag niyo naman gawin to sa kanya. Huwag niyo siyang idamay. In fact, dapat nga tayong pasalamat sa kanya dahil sa kanya bumalik sa atin ang loob ng investors. Nicole, yung mga ginagawa niya, kaya din naman yan ah. Kaya akong gawin yan. Dahil naman ang kapatid mo, hindi ba? Dad, matagal na natin kasama si Ricky pero hanggang ngayon, may nagawa ba siya? Wala di ba? Kaguluhan lamang ginagawa ng kapatid ko sa kumpanyang ito. Kayo dad, kung gusto niyong paalisin si Rafael, kayo ang bahala pero huwag niyo akong sisihin kapag dumating ang panahon na bababa ang ratings ng kumpanya natin. Nicole, huwag mo akong takutin. Alam ko ang ginagawa ko. Paano ba ako magiging ganito kung hindi ko alam yan? Noong nakauwi na ang mga ito sa mansyon, agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto habang umiiyak. Iha, Nicole, ginagawa kong lahat ng ito para sa inyong dalawa na kapatid mo. Kaya gusto kong kayo mismo ang magpapalago nito sa negosyo natin. Sige na dad, gusto ko nang pahinga, matutulog na ako. Kinabukasan maaga nagising itong si Rafael, ngunit hindi niya alam ang tunay na mangyayari kapag nasa office na ito. Samantalang sa araw ding iyon, mas maagang pumasok itong si Mr. Larry sa opisina. Kinakausap niya ang mga gwardya, binili na niya ito na huwag papasukin itong si Rafael sa loob kapag nakarating na siya. Sir Rafael, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman sa iyo, guard. Anong sadya natin? Sir, pinapasabi po sa amin ni Sir Larry na hindi ka muna makapasok sa loob. Ano? Bakit daw? Hindi niya po sinabi sa akin eh. Pero ito nga pala ang sweldo mo sa loob ng ilang araw. Pasensya ka na sir ha. Guard, gusto ko na makausap si Ma'am Nicole. Pasensya na sir pero bilin ka sa akin ng CEO na wala kang kakausapin ni isa sa kanila. Sumagi agad sa isipan ni Rafael na baka yun ang pagsama ni Nicole sa kanya ang naging dahilan. Wala na nagawa pa ang binata kundi umalis na lang. Nakapagdesisyon na lamang ito na muling bumalik sa kanyang apartment kaya muli itong sumakay ng taxi. Ilang minuto lang ay isang taxi ang huminto sa kanyang harapan kaya dandahan niyang binuksan ang pinto ng taxi. Kuya, pakihatid naman ako sa Angel Street. Sige sir, ihatid na kita. Habang nakatakbo na ang sasakyan, napatingin itong si Rafael sa salamin. Kitang-kita niya ang pagmumukha ng driver na tila ay pamilyar sa kanya. Halos kahawig ito ng larawan ng isang nakasabit sa kanilang dingding kaya hindi siya nagdalawang isip na kausapin ang taong ito. Kuya, itatanong ko lang sana sa'yo kung ayos lang sa'yo. Meron ka bang kilalang losyo? Bakit naman sir? Wala lang ho. Halos kahawig kasi ng pagmumukha nyo eh. Yung tatay ko, si Losyo. Baka naman namaripata lamang ako. Baka kamukha ko lang yun sir. Minsan kasi hindi may iwasang may makatulad talagang mukha eh. Pero anong pangalan mo iho? Pati magulang mo baka sakaling nakilala ko sila. Ang nanay ko si Melody at si Losyo Bonifacio naman ang tatay ko. Bonifacio? Bakit kuya? May kilala ka bang ganun? May kilala akong Melody Bonifacio pero matagal ng panahon yun. At meron din siyang anak na isang lumpo. Kilala mo ba ang nanay Melody ko? Ikaw ba ang tatay ko? Teka lang iho. Gusto ko muna makilala ang nanay mo. Kung siya ba talaga ang babaeng minahal ko noon. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakarating na sila sa apartment na inupahan ni Rafael. Nay, narito na ako. O anak, bakit yata ang aga mo yata ngayon ha? Wala ka bang pasok sa trabaho? Mamaya ko na sabihin sa'yo ang totoo. Siya nga pala, may kasama ko ngayon at gusto ko niya makilala. Pagkakita ng dalawa ay laking gulat nila. Losyo? Anong ginagawa mo dito? Walang hiya ka? Bakit mo kami iniwan ni Rafael? Ang ibig sabihin ba nito, ikaw si Rafael, ang lalaki na yun? Tay, pwede mo bang ipaliwanag sa akin bakit mo kami iniwan ni nanay? Rafael, pasensya ka na. Pero hindi kasi kaya ng konsensya ko ang ginawa ng nanay mo. Siya ang bahalang magpaaliwanag sa'yo ngayon. Nay, meron ka bang lihim sa akin? Sino ba talagang tatay ko? Rafael, noong panahon na naligaw sa akin sa Losyo, inamin kong may iba rin akong nagustuhan. Ang anak na may-ari ng mansyon na pinapasukan ko. Hindi ko naman sukat akalain na may mangyari sa aming dalawa noon habang lasing siya. Pero kinabukasan pinagtapat ko sa kanya ang lahat pero hindi siya naniwala. Kinaisip ko na lamang na sagutin ko si Losyo para naman sakaling mabuo ang pagngyaring iyon ay mayroong makilalang ama. Pero nalaman ni Losyo na pinagtaksalan ko siya
Kaya noong sinilang ka, bigla siyang nawala. Gulong-gulo ang isip ni Rafael sa mga oras na iyon. Hindi niya alam ang gagawin. Dobleng sakit ang kanyang naramdaman. Natanggal sa trabaho tapos ngayon ay nalaman niya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Samantalang sa opisina, naghintay naman itong si Nicole na darating itong si Rafael. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay walang Rafael ang dumating. Kaya naman naisipan niyang tanungin ang gwardya kung pumasok na ba ang binata. Naku Ma'am Nicole, kanina narito si Mr. Bonifacio. Nasaan siya ngayon? Pinauwi ko siya ma'am. Utos kasi ni Mr. Larry na hindi siya papasukin sa kumpanya. Kaya ginawa ko ang utos ng CEO. Matapos siyang nalaman ng totoo, agad siya nagtungo sa 5th floor para kausapin ng ama. Dad, tama bang narinig ko? Tinanggal niyo si Rafael sa trabaho? Hindi ba kayo nakonsensya? Siyang dahilan para bumalik ang mga investors natin? Nicole, kumuha ko ng empleyado para magtrabaho sa kumpanya. Hindi landiin ang anak ko. Naintindihan mo ba ako? Baka hanap rin tayo ng masangkit pa sa kanya. Maya-maya pa biglang may tumawag sa phone nitong si Mr. Larry. Napagalaman niyang isa ito sa mga investors na hindi dumating sa kanilang meeting. Pero kasama ito sa na-convince ni Rafael. Mr. Alvarez, mabuti at napatawag kayo. Mr. Larry Montemayor. Alam mo naman ang story ko, hindi ba? Kung bakit ako naalis sa kumpanya. Pero dahil sa naging presentation ng empleyado mo, I'm impressed. Gusto ko siya makita at makausap para naman makilala ko siya. Although someone told me that he is a disabled person, but I'm proud. Where is he? Mr. Alvarez is not here today. He's already out of the company. Ano? Tinanggal mo ang lalaking binigyan mo ng daan para bumalik ako sa kumpanya mo? Mr. Larry, gusto ko siya makita. Pabalikin niyo siya rito. Or else, I'm gonna out of this company at kukunin ko lahat ng shares ko. Alam mo naman siguro di ba na malaki ang shares ko? Asan ko yung bukas, Mr. Larry? Magkita kami dito. Sige na, I have to go. Dad, narinig mo naman di ba sinabi ni Mr. Alvarez? Gusto niya makita si Rafael. Alam ko Nicole, huwag mong turuan. Alam kong ginagawa ko. Sige na, puntahan mo si Rafael at sabihin mo sa kanya na bumalik siya bukas dito. Pero ito tandaan mo, Nicole, huwag kang lalapit sa kanya, maliwanag ba? Papayag kaya itong si Rafael na muling bumalik sa kumpanya sa kabila ng masasakit na salitang binitiwan ni Larry. Ano kaya ang papel ni Mr. Alvarez sa kumpanya? Bakit ganoon lamang ang takot ni Mr. Larry na mawala si Alvarez sa kanila? Kaya naman napilitan na lamang itong si Mr. Larry na muling pabalikin sa kumpanya itong si Rafael. Pero nabigay din ito ng babala sa kanyang anak na iwasan niya ang lalaking iyon. Dahil alam ni Nicole ang apartment ni Rafael, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Nagtungo na ito sa apartment. Magandang araw po sa inyo, Nay Melody. Nariyan ba si Rafael? Pwede ko ba siyang makausap? Ay, ikaw pala, Ma'am Nicole. Tuloy po kayo. Tatawagin ko muna si Rafael ha. Anak, narito si Ma'am Nicole. Gusto ko niya makausap. Ma'am, ano po ang sadya niyo rito? Alam niyo naman siguro hindi ba na hindi na ako pinapasok ni Mr. Larry? Rafael, kaya nga ako narito ngayon, pinapatawag ka ni Dad. Gusto kanyang bumalik sa opisina. Para ano pa ma'am? Saktan niyang damdamin ko dahil ba sa ganito ang kalagayan ko? Hindi naman siguro ganun Rafael, please. Bumalik ka na sa opisina, nakikiusap ako. Sige na nga Ma'am Nicole, alang-alang din sa'yo. Alam ko namang pinakausapan kanya di ba? Maraming salamat nga pala Rafael ha. Bukas asahan kita doon. Napayok ko na lamang ang binata samantalang natapos ng kanilang pag-uusap ay muli na itong umuwi si Nicole. Kinabukasan maaga nagising si Rafael para sa muling pagpasok sa trabaho. Pagpasok niya muli sa entrance ng gusali ay hindi na siya hinarangan ng gwardya. Alam na nilang pinabalik na ito. Pagdating nila sa 5th floor, naroon na nga ang lahat. Tama lamang kanyang dating ng binata para magsimula ang kanilang panibagong meeting kasama ng investors na hindi nakadalo noong nakaraan. Isa na rito si Mr. Alvarez. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Nais ko lang pakilala sa inyong lahat, lalo na kay Mr. Alvarez. Mr. Alvarez, ito nga pala si Rafael Bonifacio, one of our best employee. Sad naman itong si Larry sa lahat. Totoo nga pala sinabi nila, nakaiba ang iyong kondisyon. Mr. Rafael, but all of this, I congratulate you dahil magaling ka. I just want to say something. Gusto ko lang malaman kung may mga magulang ka pa na siyang kasama mo sa pamamahay niyo. Oo Mr. Alvarez, niren pa ang nanay Melody ko na siyang naging kagapay ko mula noong bata pa ako hanggang ngayon at malaki ang pasalamat ko sa kanya. How about your father?
Mr. Alvarez, ever since in my life, I never experienced just like other people having their complete family. He abandoned us because of my physical condition. Pero dahil kay nanay, nagpapasalamat ako sa kanya. Well, that's a good decision, Mr. Bonifacio. Hindi hadlang ang kapansanan para makamit mo ang pangarap sa buhay. Natutuwa ako sa iyo dahil hindi ka sumuko sa buhay mo. Mr. Larry, gaya na pinangako ko sa iyo, itutuloy ko pa rin ang shares ko sa kumpanya. Matapos na kanilang special na meeting, umalis na itong si Mr. Alvarez habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Hindi niya malimutan ang sinabi ng binata sa kanya na iniwan silang mag-ina noong bata pa lamang ito. Maraming salamat, Mr. Bonifacio, sa pagtungo dito. Ayos lamang yun, Nicole. Kailangan ko rin naman talagang trabahong ito, hindi ba? Para naman matulungan ko ang nanay ko. Rafael, Nicole, o siya, back to work. Nagpatuloy na sila sa kanilang trabaho, ngunit hindi talaga may iwasang may taong gustong sirain ang kapwa. Dad, akala ko ba pinalayas niya ang lalaking yan? Hindi siya nabagay sa kumpanya natin. Ano matutulong ng isang lumpo? Ricky, alam ko ang ginagawa ko, hayaan mo lang. May araw din ang lalaking yan. Pabor siya ngayon dahil kay Mr. Alvarez. Pero once na hindi maganda ang kanyang performance, hindi na siya makabalik pa sa kumpanya. Sige dad, maghintay ako sa araw na yon. Natapos na naman ang buong araw ni Rafael. Masaya itong lumabas ng kumpanya, dala-dala ang balita sa kanyang ina na muna ito makapasok. Kumusta anak? Nakapasok na ba ulit sa kumpanya nyo? Oo nay, maraming salamat kay Mr. Alvarez dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng isa pang chance. Mr. Alvarez? Bakit nay? Kilala niyo ba siya? Parang may naalala ko anak na si George Alvarez. Nay, bakit niyo siya kilala? Anak, pagkatulad sila ng pangalan. Gaya ng sabi ko sa iyo noon, hindi solusyon ang iyong ama. Isang nagagalang George Alvarez ang kumuha ng pagkababae ko, pero sa huli, umalis pa rin kami ng mansyon. Nay, paano kung ang lalaking iyon, siya ang tatay ko? Hindi pa tayo nakasigurado anak. Basta, ang natandaan ko lamang, George Alvarez ang kanyang buong pangalan. Lumipas ng ilang linggo dahil day off ng binata ay niyaya niya ang ina para mamasyal sa mall. Ito ang unang beses na bigyan nila ng panahon ang bawat isa. Bagamat nasa wheelchair itong si Rafael, nagsumikap ito sa kanyang sarili na hindi umasa sa kanyang ina sa pagpapakilos ng wheelchair. Ngunit hindi nila napansin na nasa lubong pala nila sa mall si Mr. Alvarez. Mag-isa lamang itong namasyal. Sir Alvarez? Anong ginagawa mo dito? Ako? Gusto ko lang pahinga. Sandali lang. Melody Bonifacio? Ikaw nga. Tama ang hinala ko. George, ako nga. Siya ba ang anak mo, Melody? Si Rafael? George, anak ko na anak mo rin siya. Siya ang naging bunga noong gabing iyon. Sinasabi ko na nga ba, siya ang anak ko. Pero bakit kayo umalis sa mansyon? Di sana hindi naging ganito ang sitwasyon ni Rafael. George, ikaw nga ang hindi naparamdam sa akin. Kaya umalis na lamang ako. Hindi ba? Ayaw mo maniwala na may nangyari sa ating dalawa noon? Pasensya ka na Melody. Alam kong nasaktan kita noon. Pero ang totoo, mahal naman talaga kita. Ayaw ko lamang malaman ng mga magulang ko na pumatol ako sa kasambahay. Baka yun pa ang maging dahilan para hindi nila mabigay sa akin ang kayamanan ko. Pero mula noong umalis kayo, walang araw na lagi kitang hinahanap. Iniisip na kinumusta kita. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sana ay patawarin mo ako. Alam ko namang malalim talaga ang sugat na iniwan ko sa inyo. Pero Melody, humingi ako sa inyo ng paumanhin. Sana patawarin mo ako. Babawi ako sa inyo, lalo na sa anak ko. Gagawin ko ang lahat para muli siya makalakad. Mayroon ako kakilalang doktor sa ibang bansa. Baka may pagkataon pang makalakad siyang muli sa Rafael. Sir Alvarez, hindi ko na inasahan na makalakad pa ako. Ang malaga sa akin ngayon ay maging buo ang pamilya ko. Hindi anak, gagawin ko pa rin lahat. Namuhay ka ng katulad ng isang normal na tao. Pero sir, may trabaho po akong dapat tapusin. Rafael, sana ay tulutan mo akong tawagin kitang anak. Walang problema sa akin. Kahit hindi mo na magtrabaho, ako nang bahala sa inyo. Sa sunod na mga linggo, pupunta tayo sa ibang bansa. I'm gonna assure you na makalakad ka pang muli. Magtiwala ka na at manalig. Ilang araw ang lumipas. Hindi mo na pumasok sa trabaho itong si Rafael bagkus naghanda ito para sa kanilang flight patungo sa ibang bansa kasama ng kanyang ina. Samantalang hindi naman matiis ni Nicole na hindi makita itong si Rafael. Kaya sa araw ding iyon ay nagtungo ito sa apartment para kausapin ang binata ngunit walang Rafael ang nabutan sa bahay.
Manong, pwede ba magtanong sa inyo? Nasaan nga pala yung nakatira sa apartment na ito? Nako miss, hindi ko alam pero sa pagkakaalam ko lamang ngayon ay halos mag-isang linggo na silang wala dyan. Ganun ba Manong? Maraming salamat po. Labis na rin na pag-alala ni Nicole sa lalaki dahil sa tuwing tinatawagan niya ito ay laging out coverage. Nicole, nasaan ang lalaking pinagmamalaki mo? Ilang linggo na siyang hindi pumapasok. Kapag nalaman to ni Mr. Alvarez, paniguradong magbabago ang trato nito sa kanya. Huwag siyang kampante dahil ba kaya Mr. Alvarez muna siyang nakapasok dito sa kumpanya ko? Dad, hindi ko alam kung nasaan si Rafael hanggang ngayon kasi wala siyang pasabi sa akin. Nicole, sa oras na bumalik ang lalaking iyon? Nicole, sa oras na bumalik ang lalaking iyon, hindi ko na siya bibigyan pa ng pagkakataon. Magalit man sa akin si Mr. Alvarez. Paano kung siya ang makatuklas nito? Samantalang sa ibang bansa naman ay nakarating ng matiwasay ang pamilya. Agad silang nagtungo sa kanilang doktor ni Mr. Alvarez. Sinuri na mabuti ng mga veteranong doktor kung may pag-asa pa itong makakalakad. Dr. Wilson, anong balita? Mr. Alvarez, medyo hindi natin masasabi kung totally bang makalakad pa ang muli si Rafael. Pero gagawin namin ang lahat. Dr. Wilson, magbibigay ako ng malaking halaga. Uli lang siya makalakad, ang anak ko. Matapos na masusing pag-aaral, napag-alaman ng pamilya na 60% na pwede pa itong makakalakad. Sabi ko naman sa iyo anak pwede ka pa makalakad. Sana lang tay, maging successful ang operation ko. Anak, huwag kang mag-alala, makalakad ka pa rin. Nilakasan na lamang ni Rafael ang loob. Wala namang imposible na muli siyang makalakad. Hello Mr. Alvarez? Kumusta? Ilang buwan na kang hindi naparamdam sa amin sa kumpanya ko. Mr. Larry, alam mo naman di ba na abala din ako sa ibang negosyo? Siya nga pala. Kumusta ang shares ko dyan? So far Mr. Alvarez, ayos lang. Mabuti naman kung ganun. Sunod ng mga buwan, babalik ako. Ibenta ko ng shares ko sa ibang tao. Mr. Alvarez, huwag ka namang magbiro ng ganyan no. Mr. Larry, hindi ako nabibiro. Ano kayang dahilan ni Mr. Alvarez kung bakit niya ipagbili ang kanyang shares? Ano kaya ang mga mangyayari ngayon sa kumpanya kapag ituloy ni Mr. Alvarez ang kanyang balak? Dr. Wilson, maraming salamat dahil ginawa niyo ang lahat para muling makalakad ang anak ko. Walang anuman Mr. Alvarez, ganun talaga ang trabaho namin. Mabuti na lang at ikaw ang naisipan kong doktor. Dahil sa naging successful ang operasyon ni Rafael, laking tuwa ng kanyang ina dahil hindi nila inakala na muli pang makalakad ang kanyang anak. Ngunit kailangan pa nila ng ilang mga linggo para masanay ang paglakad ng paa nitong si Rafael. Hindi nga sila nabigo. Tay, hindi ko alam kung paano kita pasalamatan. Nangyari to sa akin. Rafael, hindi lang yan. Kung naalala mo diba, may shares ako sa kumpanya ni Mr. Larry. Kapag naging maayos na ang kalagayan mo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala doon. Alam kong hindi boto sa iyo si Mr. Larry para sa kanyang anak. Pero magugulat yun kapag isang Rafael na ang hawak sa aking shares. Maraming salamat tay. Isa po itong malaking utang na loob sa inyo. Dahil sa ganap ng magaling itong si Rafael, napagdesisyon ng pamilya na bumalik na sa bansa. Mr. Larry? Oh hello Mr. Alvarez. Mr. Larry, bukas nga pala pupunta ako sa kumpanya. Siya nga pala, may bibili na ng shares ko. Ano? Sino? Bukas mo naman laman. Sige Mr. Alvarez, maghintay lang kami dito. Tay, baka hindi sila maniwala na ako ang ipapalit mo. Rafael, maniwala man sila o hindi, yun ang totoo. Kinabukasan, nasa isang espesyal na lugar na ang mga kasama nila para hintayin si Mr. Alvarez, lalo na ang bagong may-ari ng shares nito. Welcome back Mr. Alvarez. Mr. Larry, nice to see you again. So, narito na ba ang lahat? Oo Mr. Alvarez, narito na ang mga dalaw kong anak at ilang mga investors. Mabuti kung ganun, so pwede ko nang ipakilala sa inyo ang papalit sa akin. At teka lang, parang hindi ko yata nakita si Mr. Rafael dito ah. Huwag niyo sabihin na tuloy na siyang umalis. Mr. Alvarez, ang totoo, ilang buwan na siyang wala rito eh. Hindi naman alam kung saan siya nagpunta. Pero ang maganda dito, kahit nawala siya, naging maganda naman ang takbo ng kumpanya. Okay, sa lahat ng mga kasosyo sa trabaho sa kumpanyang ito, nais kong pakilala sa inyo ang taong maging shareholder ninyo.
Please welcome, Mr. Rafael Bonifacio, my son. Ah, Mr. Alvarez? Ano ibig sabihin nito? Paano mo naging anak si Rafael? Mr. Larry, isang mahabang kwento pero ito ay totoo. Mula sa labas binuksan ni Rafael ang pinto habang nakasakay ito sa kanyang wheelchair. Ngunit tutol dito si Ricky. Samantalang laking gulat naman itong si Nicole sa kanyang nakita. Mr. Alvarez, paano malagaan ng lumpong ito ang investment mo dito? Alam naman natin di ba na isa siyang lumpo? Baka masayang lamang ang paghihirap mo. Ricky, may tiwala ako kay Rafael. Kuya, pwede ba? Tumahimik ka nga. Isa ka pa, Nicole. Ano, masaya ka na dahil narito bang muli ang lalaking yan? Pagpasok ni Rafael sa loob, dahan-dahan itong tumayo at pinakita sa lahat na nakalakad na ito. Kaya sa mga oras na iyon, laking gulat ng lahat dahil hindi nila lubos akalain na nakatayo na ang binata. Rafael, nakalakad ka na? Oo, Ma'am Nicole. Dahil sa tulong ng pamilya ko, si nanay tatay. Alam nyo, halos mawalan ako ng pag-asa. Tiwala sa sarili ko na muli pa ba ako makalakad. Pero salamat sa itaas dahil pinagbigyan pa ako. So everyone, mula sa araw na ito, let's welcome Mr. Rafael Bonifacio Alvarez, ang isa sa mga ari ng kumpanyang ito. Hindi ako makamaniwala na siya pala ang anak mo, Mr. Alvarez. Ganun pa man, welcome siya sa kumpanya. Alam kong maraming beses na pinagsaltaan ko siya ng hindi maganda. Sana patawarin mo ako, Mr. Rafael. Ayos lang po yun, Mr. Larry. Ganun naman talaga, hindi ba? Gagawin mo basta para sa kapakanan ng anak. Mula sa araw na iyon, nag-iba na ang pagtingin ni Larry at Ricky sa kanya. Naging magaan na rin ang respeto nila. Alam nilang kasing may malaking itong shares na nagpapatakbo sa kumpanya. Hinayaan na lamang nila Larry at Ricky kung ano man ang kagustuhan ng kanilang anak na si Nicole. Nagkaroon na rin sila ng tiwala kay Rafael. At kung sakaling manligaw ito sa kanyang anak, hindi ito tututol. Sa ngayon mas naging priority ni Rafael ang negosyo na binahagi ng kanyang ama. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ang pagtingin nito kay Nicole. Mas lalo pa nilang kinilala ang isa't isa. Sa buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan o hanggang saan na lamang tayo ang ating buhay. Ang mahalaga ay magpatuloy tayo sa buhay, laban lang at manalig sa may kapal. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang humpay ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Saan man tayong sulok ng mundo, lagi po tayong mag-iingat. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat.